Naalala niyo ba yung universidad sa China na nagsabing naging bahagi ng China ang Batanes? Ayon sa isang statement, lumabas na nagsasanay rin ito ng mga guro na nagtuturo sa ilang Chinese military schools dito sa Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. JP Soriano. Kamakailan lang lumabas ang ulat ng Maritime Transparency Initiative Group na sila ang pagliit ng ilang Chinese scholar mula sa Jinan University sa China na bahagi raw ng China ang Batanes, ang pinakahilagang probinsya ng Pilipinas. Inartahan ito ng Department of Foreign Affairs, Department of National Defense at ang National Historical Commission of the Philippines. At sinabing wala itong basihan ngayon sa panibagong ulat ni CIREC Director Ray Powell. Sinasabing ang Jinan University ang pinakamalaking training destination ng mga Chinese language teachers na nagtuturo sa Chinese-Filipino schools sa Pilipinas sa pamamagitan daw ng mga teacher training at exchange programs. Kung titignan daw ang about page ng Jinan University, nakasaad na binuo ito kasama ang United Front Work Department. Isa raw kilalang sangay ng Chinese Communist Party o CCP na umiimpluwensya sa mga political environments upang umabot sa interes ng CCP. Kaya ang Jinan University, tinawag nilang Foreign Influence Operation na nakabis na akademya. Ilang taon na raw itong kumikilos para sa isang influence campaign sa loob ng Pilipinas. Tinukoy din sa artikulo ang ilang eskwelahan sa Pilipinas na na-penetrate na umano ng United Front Work Department ang CCP. Wala ang tugon ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa mga bagong revelasyon ng sila. Pero nagbabala si Defense Secretary Gibo Teodoro sa posibleng panganib ng cultural exchange programs na konektado sa nasabing universidad. Ang balito. Ang balito. Pero itong pinakamalaking ebidensya na ma-exchange na ito ang balito. Ang balito. Na nilalabas ang balito. and control academic institution and university. Noong Marso, uminyag din ang sila na hinahanap ng China ang ilang Chinese educational institutions at Chinese media dito sa Pilipinas para umano sa pagpapakala ng propaganda. Ito ang ebidensya na humana ba ito? Hindi naman lahat, pero meron dyan mali. Kaya dapat maging masusi tayo, hindi lamang sa university. Kung hindi, sa mga mababang paaralan kung saan may cultural and language and other exchange. Bagamat di sila tinukoy sa artikulo ng SILAI ang Philippine China Studies Center sa Quezon City, kasama sa mga academic institutions sa Pilipinas na lumahok sa educational exchange program ng China. Ayon sa direktor nito na si Professor Romel Manlawi, bagamat hindi mali na iugnay ang ilang Chinese universities sa United Front Work Department ng China, hindi dapat agad ipagpalaga na may masamang layunin ang lahat ng academic partnerships. Mahalaga raw suriin ang bawat ugnayan batay sa ebidensya at tamang konteksto sa magiging ng kalahatang konklusyon. Dahil maaari manong masira ang mga oportunidad para sa lehitimong academic exchanges at mas malalim na pag-unawa sa China. Nilinaw naman ito doon na hindi lahat ng paaralan pero dapat alyan bantayan mabuti kung ginagamit ang ilang programa para sa maling layunin. Hindi ko sinasabing huwag tayong makitulong. Sinasabi ko lang, pag nakitungo tayo, dapat alam natin nakakatayo sa mga bagay. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Umandang mga pangakit sa inupuan at mapangisi ng tapunan ng delivery rider. Hindi po yan dahil sa kanyang bilis at on-time delivery, kundi dahil sa perfect timing at pagiging alisto ng may mahulog na mga tap mula sa isang nadaan ng bahay. Bago ang pagtuto ni Marie Lumay. Sa pagdadeliver niya ng parcel sa Tondo, Maynila nitong July 22, nakatigil din nga nila ng tagpo ng rider na si Brian Serrano. Isang bata kasi napulog mula sa bintana ng isang bahay. Nakita ko lang po yung bata, nakatuwaw. Tingala ko naman, hindi may hawak.
Mabilis siya nakakilos at nasalo ang bata. Hindi ko nga rin po alam yung inius ko yung wala ko. Medyo na mablapit po ako, nakinabahan. Tapos patay. Tila himanang ikinilos niya dahil may iniindaan niya siya sa balita dahil sa isang aksidente pamakailan. Siguro bigyan ng picture lahat. Nakas na siya namang nagbigay ng pangalawang buhay sa bata na dalos lang ang tinamo. May nakita ko rin yung sa kanila na nakita ko yung nanay niya, pasalamat naman mo sa akin. Pagkaman sapat na para sa kanya ang makatulong, binigyan pa rin siya ng pagkilala at cash reward na pinapasukan niyang courier company. Ulit ko, bibigyan ng pagkakataon na gusto ko lang naman makatulong. Maris Umali ng Tutok, 24 Oras. Hiniling ni Senadora Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na kaya rin siyang makapagpiyansa para sa kinakarap na kasong plunder. Yan ay matapos ibasura ng parehong korte ang nakuha niyang kusyon na magtakdal ng piyansa para sa naturang kaso. Kaugnay ng mga naman yung flood control projects. Sabi naman ng korte, premature ang pagkakasento at kulang sa legal na kasihan. Sa petition for bail ni Estrada, sinabi ng kanyang kampo na hindi alin na mabigat ang ebidensya laban sa kanya. At dahil bilang petition for bail sa Sandigan Bayan 3rd Division, sila may katensora negosyante si Joseph Espiritu. Para po ito sa kanilang flood case, kaugnay ng kanilang campaign donation kay Senator Rodante Marcoleta. All out ang performance ng mga bida ng The Master Cutter at Born to Shine sa Kapuso Mall Show sa Pangasinan. Ang masayang event tunghayan sa report ni Cindy Salvation ng GMA Regional TV. Warm welcome ang sinalubong ng mga taga-Pangasinan sa cast ng The Master Cutter at Yumi mula sa Born to Shine na nakisaya sa Kapuso Mall Show sa San Carlos City. Present doon sina Jovelli na may inihanda pang palaro. Captivating song number naman ang hatid ni Shubi Etrata. Sa mga Pangasinense for having us. Iba yung energy. Grabe, sobrang ingay na pala. Sobrang nasiyahan kami. Hinipaguli ang Yumi na may baong back-to-back musical performances. Di nga raw inasahan ng Yumi ang natatanggap nilang mainit na suporta at pagmamahal ng fans. Gawin na rin natin totoo talaga to. Nakaka-honored din na yung mga tao mismo. Sila yung nagsasabi na we have potential to become a real group. Naniniwala po kami na nag-reflect po yung chemistry namin that we can bring something unique sa P-pop community. Sina Olive May at Zephanie naman nagbahagi ng kanilang similarity sa karakter bilang sina Megan at Jenny na minahal at inaabangan ng viewers tuwing hapon. As Megan, very determined kasi siya. Like, parang she's willing to do everything makamit na yung pangarap niya. Dreamer talaga si Jenny. And in real life, yun talaga kami. Mula sa GMA Regional TV at GMA News, Cindy Salvasio, nakatuto, 24 Oras. Hindi lalahok sa 69th Grammy Awards ang K-pop star na BTS kasunod ng mga bagong kategorya ang inilabas ng Grammy. Inisan din tayo ng mga miyembro ng grupo. Pakichika kay Overton. Matapos ang big comeback ng BTS nitong Marso sa pag-launch ng kanilang album na Arira, muling pinatunayan ng pop icons ang kanilang global dominance sa kanilang sold-out world tour. Sa gitna ng kanilang successful world tour, inanunsyo kahapon ng BTS na hindi sila lalako sa 69th Grammy Awards. Pare-pareho ang post ng members sa kanilang IG account. Sana raw ay makilala ang kanilang musika sa kung ano talaga ito nang hindi nakakategorize sa region o language. Nagpasalamat din sila sa suporta ng kanilang fans, ang ARMY. Bago ito, inanunsyo ng record design na magkakaroon ng bagong 5 categories sa Grammys. Kabilang ng Best Asian Pop Music Performance. Ayon sa Grammys, kikilalanin sa kategorya ang husay ng Asian Pop Music Performances. Kabilang sa mga pwedeng isalin dito, ang K-pop, J-pop, at C-pop. Pinagamitan ng isa o higit pang Asian language. Pero ang desisyong ito, umani ng magkakaibang reaksyon online. Sabi ng fans, tila hakbang ito para ilayo ang Asian artists sa pagkakataong nanalo sa major categories.
ang CEO ng Grammys na si Harvey Mason Jr. Ikinalulungkot daw ang desisyon ng BTS. Gayunman bilang isang music creator, kinikilala at nirerespeto niya ang kanilang pasya. Nilinaw niya na ginawa ang Asian Pop category para i-celebrate ang pop artistry sa Asia. Kung mas marami niya ang kategorya, ay mas maraming artist ang mabibigyan ng pagkilala. Ang pag-submit din daw sa bagong categories ay di nangangahulugang hindi na sila pwedeng magsumite o mapili sa general field categories. 5 beses nang na-nominate ang BTS sa Grammys pero hindi pa nananalo. At 3 beses na rin nag-perform sa award ceremony. Bago ito, may ibang artists na rin nag-boycott sa Grammys tulad ni Drake at The Weeknd. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Hindi muna may papatupad ang dagdag na 85 pesos na minimum wage sa Metro Manila. Ayon sa Department of Labor and Employment, pinagbigyan ng Pasig Regional Fire Board ang petisyon na hinihiling ng status quo anti-order para sa pagpapatupad ng naturang wage increase. Malungsot man, ayon kay Labor Acting Secretary Francis Tolentino, ikaw na nagsusunod daw sila sa bukod ng korte. Samantala, nakabubuhay pa ang petisyon for temporary Kahit sa kahit min. dahil hindi pa ito nairarapo. Sa kahit Nirabasan min. ang executive judge ang desisyon Dayong. noong July 24, isang araw bago ang implementasyon sana ng wage order noong July 25. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ang pusibyang yan. Humano. Ano mo si Vicky Moran? Ito ang DNA niyo. Walang kinikilina. Walang pinoprotektahan. Ulat ngayon, condition totoo. Dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami. Humano.